lahat mga kapatid sa pangalan natin ng Kristo. Kahapon ay nag-aaral natin ng about the manifold grace of God. Na kung saan nakita natin doon na ang biyaya ng Diyos ay ibinigay nga sa lahat ng tao. Diba? At hindi kagustuhan ng ating Diyos na mapahamak ang lahat. Subalit, ang Diyos ay may requirements na kailangan nating gawin upang tayo ay maligtas. Ang ating study, mga kapatid at mga kaibigan, actually isang topic lang siya. Isang mahabang topic na divided lang siya sa apat. Ang pinaka-subject talaga ng akin to ay about the stages of grace. So yun siya. Hinati lang sa apat. Kaya kung na mismo yung kahapon, kailangan mapanood mo siya kasi para mas maintindihan mo itong mga kadugtong. Kasi isang topic lang siya eh. Kaya nabasa nyo kahapon yung last natin to be continued. Isang topic lang siya na divided lang sa apat. At ito ang continuation. Kahapon nakita natin at sinabi ko na ang main purpose ng pag-aaral natin ngayong tatlong araw, ay about the character of God. Kasi gusto natin na mas makilala ang Diyos. Yun talaga yung purpose. At tulad din ang sinabi ko kahapon, ano ba ang reason bakit natin kailangan kilalanin ng Diyos? Kasi nga, ang greatest commandment ng Diyos ay mahalin siya. At mahihirapan tayong gawin ang mahalin ng Diyos kung hindi natin siya kilala. Di ba? We cannot love someone we do not know. So kailangan kilalanin natin siya. Nang sa ganon, mas madali natin siyang mamahalin. At ngayong umaga, mga kapatid, isang way ito na mas makikilala natin ng Diyos. At ngayong umaga, makikilala natin siya kung anong bilang isang kaibigan. Makikilala natin ngayong umaga na ang Diyos pala kaibigan din siya. Pwede natin siyang maging kaibigan. At grabing maging kaibigan at Diyos naman. So yun ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Napakaganda. At ito nga yung the justified grace. Sa Bible, merong tinatawag na the friend of God. Ayun ay si Abraham. Sa Isaiah 41 verse 8, sinabi doon, Abraham, my friend. 2 Chronicles chapter 20 verse 7, Abraham, thy friend forever. Sa James 2 verse 23, Abraham believed God and he was called the friend of God. Minsan kasi sa buhay natin, mga kapatid, mas kilala natin yung ating mga kaibigan di ba? Kaysa sa ating mga kamag-anak. Minsan sa ating kapatid, mas kilala, mas close tayo sa ating kaibigan. Kaya, ngayong umaga, makikita natin dyan na mas makikilala natin ang Diyos. Kung makikita natin dito, kung paano ang friendship ng Diyos at ni Abraham. Sabi nga dyan sa John 15 verse 15, sabi natin pa ng Kristo, no longer do I call you servants,
Ay siya nga pala. Ano ang topic natin kung sino dito yung mga umattend last December, Family Fraternal? Ano ang topic natin last December? Ano na? The Friends of Jesus. Diba? Yun yung topic eh. The Friends of Jesus. Okay. Pero this morning, ang pag-uusapan natin is about the friend of God. Yan. So, related siya. Sabi dito sa John, no longer do I call you servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends. For all things that I heard from my Father, I have made known unto you. So sinabi na ng ating Panginoon Kristo na mas mataas daw ang posisyon ng kaibigan kaysa servant. Kasi yung mga secret niya, mas narasabi niya sa kanyang mga kaibigan. Sabi dyan sa John, greater love had no man than this, that a man lay down his life for his friends. Yan ang definition ng Biblia, mga kapatid, sa love. Kasi kung tatanungin natin ang sanlibutan, mga kapatid, naalala niyo ba yung kanta, ano? May kanta sa Tagalog eh. Wait lang ha. Ano ba itong microphone natin? Ano? Ito may magic sing na kapag pangit ang boses si gaganda. Alam niyo yung kanta, ano? Ewan ko kung alam niyo ito ha. Hindi ko alam ang title eh, pero kakantahin ko para maano. Masabi doon, anong pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pag-ibig ko sa iyo, bayan ko. Alam, familiar ba kayo doon? Hindi ko alam kung title nun eh. Yun ang definition ng sanlibutan sa pag-ibig. Alam niyo ba sabi sa lyrics? Anong pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pag-ibig ko sa iyo, bayan ko. So para sa kanila, the greatest love is the love of the country. So yun ang definition ng sanlibutan. Ito ang pinakamatindi. Yung may isa pang kanta eh. Ito English. Hindi ko na alam title eh, pero alam kong kantahin. Ito na ito ako, pero creative kong kanta. Ito kong kanta yun. Ito. Okay. Learning to love yourself. Tuloy mo. Is the greatest love of all. Yun ang definition ng sanlibutan. Ano ang sabi? Learning to love yourself is the greatest love of all. So loving yourself daw is the greatest love of all. Yun ang sabi ng sanlibutan. Pero sa Bible, iba. Greater love hath no man than this, that a man laid down his life for his friends. At ang tinutukoy dyan, yung ginawa ng ating Panginoon Kristo, na binigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yun ang greatest love. Hindi yung learning to love yourself is the greatest love of all. Mas lalong hindi yung loving your country is the greatest love. No, this is the greatest love. Diba? Bakit kaya, sa tingin nyo, bakit giving your life for your friends is the greatest love? Alam nyo ba kung bakit? Mas matindi pa po yan kaysa pagmamahal ng ina sa kanyang anak. Alam niyo ba kung bakit? Mas matindi pa yan sa pagmamahal mo sa iyong kapatid. Mas matindi pa yan. Alam mo bakit? Kasi given na yun. Pag ikaw ay isang ina, natural mahal mo ang anak mo. Given
hayop ginagawa yan. Kahit aso, mahal na yung tuta niya. Given yun. Pero yung mahalin mo ang kaibigan mo, di mo kadugo, iba yun. Iba yun. Yung mahalin mo ang kapatid mo, nakadugo mo, natural kapatid mo eh. Pero mahalin mo yung kaibigan mo, iba yun. Kaya nga sabi dyan, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Mga kapatid. Pero this morning, ang pag-uusapan natin ay ang friendship ng Diyos at Abraham. Yan. Yan ang pag-uusapan natin. Kasi yung iba, nung kanina, nung nagre-readings, naku, Abrahamic covenant pala yung topic kasi ang binasa. Genesis 12. Hindi natin pag-uusapan ng Abrahamic covenant, mga kapatid. Ang pag-uusapan natin ngayon ay particularly nakapokus sa Diyos. Kung paano siya maging kung anong klase siyang kaibigan. Kasi minsan din natin nakikita yun eh. Pag binabasa natin ang Genesis 12, puro Abrahamic ang ating nasa expectation. Minsan may mga bagay na nami-miss out natin. Yung binasa natin ang buhay ni Abraham, minsan nami-miss out natin na mayroon pa palang isang pangkwento na hindi natin nag-gets nung una. Na mayroon palang dalawang magkaibigan dito. Kapatid. Ayun nga ang Diyos at si Abraham. At dito, talagang mamahalin nyo ang Diyos. Grabe siyang maging kaibigan. Napakasarap kaibigan ng Diyos. Pakikita ko sa inyo mamaya. Ay, talaga. Talagang mamahalin niyo siya. Di ba ang purpose natin sa 3 days na ito ay makilala talaga ang Diyos. Anong karakter niya? At ngayon, makikita natin yung isang part ng karakter niya kung paano siya anong klase siyang kaibigan. Yan pag-uusapan natin. Umpisa natin dito. Paano ba sila nagkakilala? God called Abraham when he was in Ur. Sabi sa Acts 7 verse 2, the God of glory appeared unto our father Abraham when he was in Mesopotamia, before dwelt in Charan. Kasi, kung bakit natin sinabi yan, Acts 2 sa Acts. Kasi dito sa record, walang nakasulat dito kung saan tinawag si Abraham. Di ba? Dito sa binasa natin kanina, wala dito sa record eh. Kaya, pero dito sa Acts 7 verse 2, very specific ang Biblia na si Abraham tinawag nung nasa Mesopotamia pa. Iraq. Iraq po yung lugar na yan. Mesopotamia. At kung makikita natin, ano ba ang buhay ni Abraham bago siya tinawag ng Diyos? Malaki kasing impact ko. Unang-una, Ur was an urban and prosperous city in Mesopotamia. Yung lugar ni Abraham, napakagandang lugar. Ito yung lugar na kapag dito ka nakatira, ayaw mo nang umalis. Kasi very progressive, very prosperous ang Mesopotamia at that time. Ito ang dream na lugar ng lahat ng tao na tirahan. Dito nakatira si Abraham. Kumbaga, American dream ito. Pinapangarap ng lahat na makatira dito. Taga dyan si Abraham. Pero tinawag siya ng Diyos. At ang Ur ay napakasamang lugar. Kasi ito ay sentro ng worship ng mga Diyos-Diyosan. Ang mga tao dyan sumasamba sa mga Diyos-Diyosan
pati doon sa buwan. Ibig sabihin, si Abraham ay idolater din. Sumasamba sa Diyos-Diyosan si Abraham. Kapatid. At ang pamilya ni Abraham ay mayaman. Imagine niyo nakatira ka sa napakagandang bansa, napakagandang city. Tapos mayaman kayo. Wala ka nang hihilingin pa. Napakaganda ng bahay nyo, ang dami nyo ari-arian, wala kayong problema sa pera, wala kayong problema sa pagkain. Very comfortable ang buhay niya. Abraham and his family were idolatrous and polytheistic. Yun ang sabi sa record. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. So in short, parang somehow, religious yung kanyang family, kaso mali ang kanilang pinapaniwalaan. Ngayon, tinawag siya ng Diyos sa Ur. Sabi ng Diyos, Abraham, umalis ka dyan sa bansa mo. Kung ikaw si Abraham, mayaman ka, magandang negosyo mo, wala kang problema sa buhay, para kang nabubuhay ka sa best time in your life. Maganda yung lugar na pinitirahan mo. Tapos sasabihin sa'yo ng Diyos, umalis ka dyan at pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa'yo. So ibig sabihin, tinawag si Abraham ng Diyos mula sa Ur, at sabi ng Diyos, komportable ng buhay niya. Abraham, alis ka dyan, punta ka sa isang lugar. Siguro sinabi ng Abraham, saan po yun? Siyempre, basta punta ka doon, sabihin ko sa iyo. Parang walang katiyakan, no? Full of uncertainty. Walang katiyakan kung saan siya pupunta. Pero ang maganda doon, kay Abraham, sumunod siya. Umalis siya sa Ur. Mga kapatid, umalis siya. Sinunod niya ang Diyos. Kaya ang Diyos bumilin kay Abraham. Wow! I like this man. Ano ang nangyari? Taga dito sila sa Ur of the Ur of the Chaldees. Ur, no? Nag-travel sila papuntang Haran. Dito. At dito sa Haran, alam niyo ba, matagal pa sila nag-stay dyan. Unabot pa ng 75 years. Ang sabi kasi ng Diyos, dito sa ang nangyari kasi dyan, nung tinawag ng Diyos si Abraham, ikinuwento niya sa kanyang pamilya, ikinuwento niya sa tatay niya, ikinuwento niya sa mga kapatid niya. Ngayon, yung mga kapatid niya at tatay niya sumama sa kanya. Naniwala. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, ang pagtawag ng Diyos, may pattern talaga. Pamilya. Di ba? Dahil si Noah, si Noah lang ang just, si Noah lang ang matuwid. Pero naligtas yung kanyang mga anak at mga daughters-in-law sa kaasawa niya. Pamilya kasama, kasi pag mahal ka ng Diyos, pati pamilya mo isasama niya. Ngayon, si Abraham ganun din. Si Abraham, tinawag siya ng Diyos. Ngayon, nung ginawa ni Abraham, sinama niya yung pamilya niya. Sumama sila. Ang tatay niya, si Terah, yung kanyang tatlong kapatid, asawa niya si Sarah, at yung kanilang mga servants. May mga servants sila dyan kasi mayaman sila eh.
Imagine niyo yung scene, mga kapatid. Alam niyo ba nung umalis sila ng Ur? Hindi lang si Abraham, ha? Pati pamilya niya, sinama niya. Binenta nila lahat ng kanilang ari-arian kasi wala nang turning back. Kasi ang sabi ng Diyos, pumunta siya doon sa isang lugar, permanent resident, hindi ka na babalik ng Ur. Noong time na yon, walang aeroplano, walang lilakan lang nila yan. Kasama yung kanilang ari-arian. Mga cattle, mga tupa, yung kasi ang kayamanan nun eh. Nilakbay nila yan hanggang Haran. Itong Haran ay part pa rin niya ng Babylonia. Ngayon, ang nangyari, namatay si Terah. Saan? Sa Haran. Dito makikita natin sa verse 28. Sa 32 pala. And the days of Terah were 205 years. Terah died in Haran. Ayan. Namatay siya dyan. Ngayon, namatay din yung isang kapatid ni Abraham, si Haran din, namatay. Sino na ngayon ang natira? Ang natira na lang ay sino? Si Nahor. Si Nahor ay may anak at si Haran, namatay na si Haran, ang natira na lang si Lot. Si Lot, si Nahor, si Abraham at si Sarah. Ngayon, nung namatay si Terah, ituloy nila ang paglalakbay papunta doon sa sinabi ng Diyos na lupain sa Israel. Ito kasi yung journey nila dapat eh. Pero hindi tumuloy. Si Nahor nagpaiwan din dito eh. Sabi niya, brother, ikaw na lang tumuloy. Dito na ako. Kasi alam niyo ba, 75 years silang nag-stay sa Sahara. Medyo matagal. 75 years. Hindi ho yan mabilis na. It takes time. Mula nung tinawag ng Diyos si Abraham mula sa Ur, tumagal pa sila ng 75 years. Tumira sila dyan ng 75 years. Napakatagal. Ikaw ba? After 75 at baka after 5 years, iba na yung plano mo sa buhay eh. Si Abraham very consistent. Ngayon, si Nahor, nag-enjoy na siya dyan. Nag-enjoy na siya. Sabi niya, kapatid, dito na lang ako. Ikaw na ang tumuloy. May mga ganun kasi mga kapatid at wala tayong control dyan. Meron tayong, ang ating pamilya, pwede nating isama sa katotohanan, pero nasa desisyon nila na hindi magpatuloy. Wala tayong magagawa doon eh. Ganun din ang nangyari kay Abraham. Ngayon, ito ang genealogy ni Terah. Ito yung kanilang ama, ito si Abraham. Tulad na sabi ko kahapon, si Abraham at si Sarah ay magkapatid. Iisa ang kanilang tatay. Si Sarah, ang tatay niya ay si Terah. Si Abraham, ang tatay niya si Terah din. Pero ang nanay ni Sarah at nanay ni Abraham magkaiba. Half-sister niya si Sarah. Brother Eman, bakit inalaw ng Diyos yan? Katulad ng sabi ko kahapon, nung si Abraham ay nasa Haran, buhay pa si Noah. Buhay pa si Noah, nadatnan pa niya si Abraham na buhay. Ngayon, dahil, imagine nung panahon ni Noah, walo lang tao ang natira sa mundo, di ba? So inalaw ng Diyos na kahit magpipinsan, pwede mag-asawa o magkapatid. Inalaw ng Diyos yan para dumami kasi hindi dadami kapag, alam niyo yun? O, di ba? So yun mga kapatid. Pero ngayon, bawal na yan.
yung pinsan mo, ligawan mo ngayon, bawal na yun. Inalaw lang yun nung time na yun, okay? Ngayon, ito ang sabi sa Bible. Abraham was justified. Sa paanong paraan? Naging righteous si Abraham, mga kapatid. Sabi dito sa Bible, Genesis 15 verse 6, and he believed in Yahweh, and he counted it for righteousness. So, naging righteous si Abraham dahil lamang sa pagtitiwala niya sa Diyos. Sa Romans 4 verse 3, for what hath the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Marami ang nako-confuse dito. Kasi, si Abraham, naniwala lang siya sa Diyos, naging righteous siya. So, ibig sabihin pala, para ikaw ay maging righteous, maniwala ka lang sa Diyos, okay na. Wala ka nang gagawin. Yun ang ano eh. Alam niyo ba mga kapatid, ito ang principle. Hindi ka kasi makakapasok sa kingdom pag hindi ka righteous. Ulitin ko ha. Hindi ka makakapasok sa kingdom pag hindi ka righteous. Kailangan righteous ka. Ang tanong, paano ako maging righteous? Hindi mo kaya maging righteous sa sarili mo. God will make you righteous by forgiving all your sin. Lilinisin ka ng Diyos. Patatawarin ng Diyos ang kasalanan mo para maging righteous ka. That's the principle. Binibigay ko lang sa inyo in madaling explanation. Ganun ang principle ng Diyos. Hindi ka kasi makakapasok sa kingdom. Pakinig kayo mabuti ha. Hindi ka makakapasok sa kingdom kapag may kasalanan ka. Hindi ialaw ng Diyos mo. Kahit may isang kasalanan ka, hindi ka makakapasok. Para makapasok ka ng kingdom, kailangan patawarin ng Diyos lahat ng kasalanan mo. Zero. Lilinisin ka. Once na ikaw ay malinis, righteous ang tawag sa iyo. Justified ang tawag sa iyo. Yun yun. Si Abraham, naniwala lang siya sa Diyos, naging righteous siya. Naging righteous si Abraham. As in justified. Yun ang nangyari. Ngayon, marami ang nalilito dito. Ay, ganun pala. So, maniniwala lang ako sa Diyos. Magiging righteous na ako. Ang sabi ni James, si Abraham, was not Abraham our father justified by works? O yan, nalito na iba. Akala mo ba belief lang? Bakit works yan? In that he offered up Isaac, his son, upon the altar. At sabi dito, thou seest that faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Remember mga kapatid, huwag nating paghihiwalayin ang faith and works para hindi ka malito. Ganito kasi yan mga kapatid, pakita ko sa inyo. Sa Hebrew 11 verse 8, ay siya nga pala, bibigyan ko kayo ng record ng ating video. Naka-record ko yan. Kaya kung wala ka kahapon na mismo yung napakagandang topic, pwede mong panoorin. O may na-miss ka, dahil nagsusulat ka, mas maganda kung makikinig ka. Tapos sulatin mo na lang kapag ano. Pero anyway, kung bahala. Ang sabi dito sa Hebrew 11 verse 8, by faith, Abraham, when he was called out of into a place which he should after receive an inheritance, obeyed. And he went out, not knowing whither he went. O ito yung sabi ko kayo, di ba? Tinawag siya ng Diyos na hindi niya alam kung saan siya pupunta.
At ang sabi dito, by faith, Abraham obeyed. So, ibig sabihin, hindi na siya naniwala. Sumunod siya, obeyed. Kaya huwag yung paghihiwalayin yan. Dito, sabi sa Hebrew verse 9, by faith, he sojourned. May works na kakambal ang faith, mga kapatid. Hindi lang faith alone. Ang tawag dyan, active faith. Yan ang inote nyo. Active faith. Ibig sabihin, ang pananampalataya na may aksyon. Yan. Kaya, si Abraham, naging righteous siya dahil sa kanyang active faith. Ngayon, sabi ko naman sa inyo kahapon, di ba? Ang Diyos ay may emosyon. Huwag natin kakalimutan yan. Ang Diyos natin sa langit ay may emosyon. Hindi siya robot. May emosyon siya. Katulad mo na may emosyon din. Dahil sa pananampalataya ni Abraham, bumilib siya dito. At nainlove siya kay Abraham. At gusto niya maging kaibigan. Kaya dito sa ating 3 stages of grace, under the manifold grace of God, God called Abraham in Ur. Ito yan, no? Sa Romans, called. Ayan. Yung justified grace of God, Abraham became the friend of God. Justified. And the glorified grace, soon, in Christ at Christ coming. Kasabay natin si Abraham na marireceive ang ikatlong regalo. Ang ikatlong glorified grace. Kahit si Abraham hindi pa niya nakukuha yan, kasabay natin siya makukuha pagdating ng ating Panginoon Kristo. Para sa mga absent kahapon, ang grace ng Diyos kasi parang regalo yan. Nung binuksan mo yung regalo, may isa pang gift sa loob. Ang tawag doon ay justified grace. At nung binuksan mo ang justified grace, meron pang isang regalo na ang tawag ay glorified grace na bubuksan niya in the future. So yan siya. Ngayon, ito na. Pag-usapan na natin ang friendship ng Diyos at ni Abraham. Alam naman natin ang mga kaibigan, di ba? Di ba ang kaibigan mo, meron kang kasabihan, same feathers flock together. Kung ano ang ginagawa mo, ano yung hobby mo, hobby din ng kaibigan mo eh. Kaya mo siya naging kaibigan, kasi parehas kayo ng ginagawa. Ganun yun. Kung ano yung mga hilig mo, hilig din niya. Kasi magkaibigan kayo eh. Kasi sa psychology, sa magnet kasi, opposite attracts. Yun ang magnet, di ba? So human likes attracts. Kapag parehas kayo, nagiging magkaibigan kayo. Pag parehas kayo ng gusto. Ganun sa human. Likes attracts. Ngayon, yun ang nangyari dito sa friendship nila. Bigyan ko kayo ng nangyari kay Abraham. Abraham protected his life and his wife. Naalala niyo pumunta si Abraham sa Egypt. Record yan sa Genesis 12,
10 verse 20. Noong time kasi na yon, nagkaroon ng famine sa Israel. So pumunta sila ng Egypt. Kasama niya si Sarah. Kasama din niya si Lot. At yung kanyang mga servants. Noong panahon kasi na yon, kapag sila ay lumilipat ng lugar, kasama nila kanilang ari-arian. Remember, walang permanent na bahay pa si Abraham, ha? They are sojourners and strangers in the land. Eh, nagkaroon ng famine. Pumunta sila ng Israel, ng Egypt. Nung pumunta sila ng Egypt, medyo kinabahan si Abraham. Kasi noong time na yon, magkaaway ang Egypt saka Babylon. Nagdidigmaan sila. Eh, pumunta sila ng Egypt. Ngayon, para maprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang asawa, sabi niya kay Sarah, pwede bang sabihin natin, kapatid kita, hindi kita asawa? Kasi pag nalaman na siya ay asawa ni Sarah, papapatay siya ng pero. Actually, totoo naman, kapatid na talaga si Sarah, di ba? At least, hindi siya mapapatay. Ngayon, ano ang nangyari? Nalaman ni Paraon ng pero ng Egypt na asawa pala niya si Sarah. Alam niyo ba kung ano nangyari? Basahin natin. Sa Genesis 12, sa verse 17, ito ang sabi, and Yahweh plagued Pharaoh and his house with great plagues because Sarah, Abraham's wife. Ganito kasi ang nangyari, mga kapatid. Ano ang ginawa ni Abraham? Abraham protected his life and his wife. Ano ang ginawa ng Diyos? God protected Abraham and Sarah. Inulit. Kung ano ang ginawa ni Abraham, ito ang makikita niyong pattern, mga kapatid. Kung ano ang gagawin ni Abraham, ganon din ang gagawin ng Diyos. Kasi magkaibigan sila eh. Parehas sila ng ginawa. Ngayon, ano ang sinabi ng Diyos kay Pharaoh? Pinotektahan niya si Abraham at si Sarah by telling Pharaoh na huwag niyang gagalawin si Sarah. Si Sarah kasi, mga kapatid, ay napakaganda. Sabi yan sa record, napakaganda ni Sarah. Na talagang sigurado na pag nakita to ng Pharaoh ay magugustuhan nito at yun nga ang nangyari. Wala sa record kung paano nalaman ni Pharaoh na si Abraham na si Sarah ay asawa ni Abraham, pero na-discover niya dito sa record, di ba? Kaya nga nagkaroon ng salot. Kaya dito sa verse 18, ang sabi ni Pharaoh kay Abraham, what is this that thou hast done unto me? Why didst thou not tell me that she was thy wife? Yan. So, nalaman niya. Pero ito yung mas direct na, yung pangalawang pagkakataon. Dito naman kay Abimelech. Basta tingnan natin to. Mas direct ito para mas maunawaan nyo. Sa Genesis 20. Yan. Tingnan nyo ha. Alam nyo yung kaibigan na hindi ka papabayaan sa oras ng kagigita. Ganun na nangyari kay Abraham. Dito sa Genesis, kung ano yung nangyari sa Ehipto, ganun din ang nangyari dito, sa record na to. Nung si Abraham ay pumunta ng Gerar at na-meet niya si Abimelech. Dito, same din. Ang sabi ni Abraham kay Sarah, pag tinanong ka ni Abimelech, sabihin mo, kapatid kita. Yan. Ngayon, dito sa verse 6, tingnan nyo ito sa verse 6, nagpakita ang Diyos
sa panalangin, sa panaginip, sa verse 6. And God said unto him, sabi nga kay Abimelech, I know that thou ito sa verse 3, sorry. But God came to Abimelech in a dream by night, and said to him, Behold, thou art a dead man, for the woman which thou hast taken, for she is a man's wife. Parang ganito yung nangyari. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, Hoy, ikaw. Huwag mong gagalawin yan. Asawa yan ni Abraham. Huwag mong gagalawin yan. Pag ginalaw mo yan, patay ka sa akin. Ganon ang approach ng Diyos. Ganon niya protektahan si Abraham. Ganon ang pagkakasabi niya. Hindi lang yan. Pag ginalaw mo yan, pati buong angkan mo, papatayin ko. Tinakot niya, mga kapatid, si Abimelech. Kaya naman, siyempre natakot si Abimelech. Natakot siya. Yun ang sabi dito sa record. Sa sobrang takot niya, binigyan niya pa si Abraham ng kayamanan at mga servants. Binayaran pa niya yung dahil naargabiyado niya si Abraham. So makikita natin, si Abraham ay merong isang kaibigan o isang barkada o isang tropa, kung ano yung term na gusto nyo, na handang protektahan ang kanyang kaibigan sa oras ng kagipitan. So ganun ang kanilang relationship. Ito pa. Kaya makikita natin, God is ideal best friend. Kaya nga dito sa Genesis verse 3, ano ang sabi dyan? I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. God mean what He's saying. Ang sabi din ng Diyos, lahat ng aaway sa'yo, kaaway ko din. Ganun na magkaibigan, di ba? Ganun ang tropa. Pag yung kaibigan mo may kaaway, yung kaaway ng kaibigan mo, kaaway mo din. Ganun siya. Yung kaibigan ng kaibigan mo din. Kaya sabi ko na, I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. Kaya lahat ng umapit kay Abraham, sinisindak ng Diyos eh. Kahit sa panaginip, hoy, huwag gagalawin yung asawa ng kaibigan ko. Ganun siya. Basahin yung record. Hindi tayo pupunta sa detail kasi mahaba eh. Pero yun na nangyari. Ibang kaibigan ng Diyos, mga kapatid. Hindi ka na papabayaan. Pinanindigan ng Diyos yung sinabi niya kay Abraham, I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. Lahat ng kaaway mo, kaaway ko din. Lahat ng umaway sa'yo, sisindakin ko. Puprotektahan kita. Yan sabi niya sa Genesis 15:1. I am thy shield. Sabi niya. Ay, grabe, di ba? Abraham, fear not. I am thy shield. Kaibigan mo po eh. God is ideal best friend, mga kapatid. Ano ang sabi sa Romans 8 verse 31? If God be for us, who can be against us? Kapag barkada mo ang Diyos, kapag kaibigan mo siya, wala kang dapat katakutan. Mga kapatid. Ganyan ang nangyayari sa kanya. O ito pa. Abraham was so generous. O paano natin nasabi na si Abraham ay so generous? Naalala niyo yung si Lot saka si Abraham? Nag-away ang kanilang mga servants kasi sobrang dami na nilang mga cattle. Hindi na kaya nung lugar na pakainin ang kanilang mga alaga. Ngayon, nag-away-away na. So, wala na silang choice, si Abraham at Lot, kundi maghiwalay. Ano sabi ni Abraham? Tandaan nyo, nag-promise ang Diyos kay Abraham na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng
lupain ito. Lahat na nakikita mo sa north, east, west, south, lahat yan sa iyo, Abraham. Ibig sabihin, si Abraham ang may-ari ng lupain na yan. Lahat. Binigay ng Diyos sa kanya eh. So siya ang owner. Pero ano sabi ni Abraham? Siya ang may karapatan na mamili. Dapat. Kung ano yung lugar na mas maganda. Pero Abraham was so generous. Ang sabi niya kay Lot, if thou will take the left hand, I will go to the right. Lot, ako ang may-ari nito, binigay sa akin ito ng Diyos, pero papipiliin kita. Ikaw ang pumili kung saan mo gusto. Kung dyan ka, dito ako. Kung dito ka, dito ako. Ganun siya ka-generous. Ngayon, nakita ni Lot yung Sodom. Wow! Ang daming green. Tapos ang ganda ng patubig. Yun ang pinili niya, yung Sodom. Si Abraham yung kabila, yung disyerto. Ganun siya ka-generous, mga kapatid. Si Abraham. By character, ganun siya. Ngayon, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Dahil siya ay generous. Mas generous ang Diyos sa kanya. Pinayaman niya si Abraham, mga kapatid. Kung ano yung ginagawa ni Abraham, ginagawa niya rin yun sa kanya. Ang sabi dito sa record, sa Genesis 13 verse 2, and Abraham was very rich in cattle, in silver, and gold. Nung panahon na to, ito ang sukatan ng kayamanan. Cattle, silver, and gold. Hindi lang rich. Ang sabi diyan, very rich. Sobrang yaman ni Abraham, mga kapatid. Kung sa panahon natin ngayon, ang katumbas ni Abraham, billionaire. Sobrang yaman niya. At makikita niyo mamaya kung gaano siya ka-powerful. Akala kasi natin sa Sunday school, akala natin si Abraham yung matanda, nalalakad-lakad, yung parang, hindi, napakayaman niya. At Diyos ang nagpayaman sa kanya. Na-bless siya ng Diyos dahil si Abraham mismo ay very generous. Abraham was very rich man. Ngayon ang tanong, Brother Eman, ang sabi ng Panginoon Kristo, kapag ikaw ay mayaman, hindi ka makakapasok sa kingdom. Mas kaya pa daw ng isang camel ang makapasok sa butas ng karayo kaysa isang mayaman makapasok sa kingdom. Yun ang sabi sa akin eh. Pero kung makikita natin doon sa context na sinabi natin Panginoon Kristo, ang sinasabi doon natin Panginoon Kristo ay yung mayaman na ang Diyos mo ay ang pera, ang kayamanan. Kasi sa Biblia, anong sabi? You cannot serve two masters. You cannot serve God and money. Imagine that. Ang Diyos, alam niyo daw ang kalaban ng Diyos sa isip ng tao? Kasi, kumbaga sa boxing, di ba ang rule sa boxing kasi, dapat parehas kayo ng timbang para match kayo. Sa Bible, ang Diyos, ang kamatch niya, hindi si Satan. Sa ibang religion kasi si Satan ang kamatch niya eh. Kasi ang ibang religion naniniwala na si Satan ang hari ng di ba? So, God versus Satan sa kanila. But sa Bible, ang kamatch talaga ng Diyos, alam nyo kung ano? Pera. Ang kamatch ng Diyos sa isip ng tao. Kaya nga sabi niya, sabi sa record, you cannot serve God and you cannot serve two masters. Mamimili ka. It's either God or mammon or money. Yan mga kapatid. Tayo, God is our master and money is our servant. Dapat ganun.
Huwag nating gawing Panginoon ng pera, gawin nating alipin. Gamitin natin ito para sa paglilingkod sa Diyos. Si Abraham, gano'n ang ginawa niya. Kahit na siya ay mayaman, ginamit niya yun, hindi sa pansarili o sa kasamaan. Okay? At ang Diyos ang kanyang Panginoon, hindi ang pera. Ngayon, ito yung next. Ito yung mga next scenario. Abraham rescues Lot. Kita niyo yung pattern, no? Ano sabi kanina? Lahat ng gagawin ni Abraham, gagawin din ng Diyos. God rescues Lot. Parehas sila, ni-rescue. May pattern eh, kasi magkaibigan sila eh. Kailan ni-rescue ni Abraham si Lot? Nasa record yan sa Genesis 14 verse 1. Noong nagkaroon ng digmaan, ganito kasi ang nangyari. Yung mga hari noong time na yon, grupo ni... tingnan natin sa record. Hindi natin tayo pumunta sa details. Gusto ko lang makita nyo kung ano ang nangyari. Grupo ni Chedorlaomer at grupo ng hari ng Sodom. So, nagkaroon sila ng digmaan. Natalo ang grupo ng hari ng Sodom. Yung mga Sodomites, yung hari ng Sodom at yung army niya, natalo. Ang ginawa ng grupo ni Chedorlaomer, ginawang bihag yung mga tao sa Sodom and Gomorrah at kinuhang kanilang mga ari-arian. Siyempre kasama si Lot doon. Kaya dito sa verse 13, ang sabi dito, nalaman ni Abraham na si Lot ay nabihag. Kaya, na-capture si Lot, ni-rescue siya ni Abraham. Abraham rescued Lot. Yan yun mga kapatid. Tingnan nyo to. Meron lang akong papakita sa inyo dito sa namatay ba yung Ergo na? Engine namatay. Okay na. Ipapakita ko dito sa verse 23. Ang nangyari kasi, dito muna tayo sa verse 14. Yan. Genesis 14 sa verse 14, ito ang nangyari. And when Abram heard his brother was taken captive, si Lot yun, he armed his trained servants, born in his own house, 318 soldiers. Can you imagine that? Si Abraham, meron siyang private army. Ganun siya kayaman at ka-powerful. Si Abraham may militar. 300, sabi itong dami. 318 ng mga private army ni Abraham. Ganun siya ka-powerful. Ganun na-bless ng Diyos si Abraham. Ngayon, natalo yung grupo ng hari ng Sodom. Ang ginawa ni Abraham, niligtas si Lot. Siyempre si Lot lang yung concern niya eh. Siyempre nadamay na yung natalo ni Abraham ng armies ni Abraham, ang grupo ni Chedorlaomer. Natalo niya. So ganun sila ka-powerful. Ngayon, nung nanalo si Abraham, pumapel naman tong hari ng Sodom. Sabi niya, ang galing mo naman. Ganito na lang. I-soli mo sa akin yung mga tauhan ko. Tapos yung mga
Kasi uso nun yung mga spoil kapag sa war, kapag natalo mo yung isang army, kukunin mo yung mga sandata nila. Sa'yo na yun. Sabi ni Hari ng Sodom, sa'yo na yan, yung mga gamit, akin nila yung mga tao. Ano ang sagot ni Abraham? Hindi. Wala akong kukunin dyan, sabi ni Abraham sa verse 23. Ito, basahin nyo. I will not take from a thread, even a shoe latchet, sabi na. Kahit sintas ng sapatos, wala akong kukunin sa'yo na yan. Ang concern ko lang, sabi ni Abraham, mailigtas si Lot. Yun ang sabi ni. Kasi alam nyo ang sabi ni Abraham? Kasi kapag kinuha ko yung mga spoil, ito, guhitan nyo itong word na to. Sa verse 23. Lest thou shouldest say, sabi ni Abraham kay hari ng Sodom, I have made Abraham rich. Nakita niyo yung point na yun? Ayaw ni Abraham na mabahira ang kanyang kayamanan nang galing sa masama. Ang gusto niya, galing sa Diyos. Ang gusto niya, yumaman siya dahil ito ay biyaya ng Diyos, hindi dahil sa hari ng Sodom. So yun mga kapatid. Of course, inulit ng Diyos yung ginawa ni Abraham. Abraham rescued Lot. God also rescued Lot. Kita niyo yung pattern? Ang pattern, kung ano yung ginawa ni Abraham, ginagawa din ng Diyos. Ganun ang magkaibigan kasi parehas kayo eh. Ito ang maganda. Ni-rescue ng Diyos si Lot sa paanong paraan? Sa Genesis 19. Ito na yung time na kung saan lilipulin ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Hindi tayo pumunta sa details. Alam niyo na story niyan. Sa Sunday school pa lang tinuturo na yan. Alam niyo na kung ano nangyari dyan, di ba? Ang gusto ko lang bigyan ng diin dyan, yung pattern ng dalawang magkaibigan. Si Abraham at ang Diyos. Pareha sila ng ginagawa. This time, si Lot ay nirescue ng Diyos. Alam niyo kung ano nangyari, di ba? Ang gusto ko lang bigyan ng diin dyan, itong part na to. Lot was a righteous man. Ang sabi dyan sa 2 Peter, verse 2, chapter 2, verse 7, ang sabi dyan, just Lot. Ibig sabihin, si Lot daw ay just. Ibig sabihin ng just, righteous. Kaya naman, niligtas ng Diyos si Lot. Kasi siya ay righteous. Di ba? At syempre, mahal din siya ni Abraham. Pamilya ni Abraham to eh. Pamilya ng kanyang kaibigan. Ngayon, ito ang nangyari. Papakita ko lang sa inyo. Kasi, dito sa record na to, dito sa Genesis 19:19, ang sabi dito, behold now, thy servant hath found grace in thy sight. Alam niyo ba itong salitang grace? Ito yung pangalawang grace na record sa Bible. Nagsimula kay Noah. Yan ang second. At same pattern pa rin. Same pattern, mga kapatid. Niligtas ng Diyos si Lot. Si Lot lang ang matuwid. Si Lot lang ba ang niligtas ng Diyos? Hindi. Kasama ang kanyang pamilya. Kasama ang kanyang dalawang anak at asawa. Ganon magligtas ang Diyos, mga kapatid. Pamilya. Kaya kung gusto mo na maligtas ang pamilya mo, dapat ikaw mismo ay maging faithful ka. Isasama ng Diyos ang pamilya mo. Ngayon ito ang nangyari. Ang sabi dito sa record, and while si Lot ito, lingered, the men, mga angels to, the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters, and Yahweh being merciful unto him, they brought him forth and set him without the city. So ito yung time na nagdadalawang isip pa si Lot. Ang ginawa ng mga anghel, pinalagkat sila. Pinisan nyo na at lilipulin na ang Sodom.
Umalis na kayo dito. Ganun na nangyari. Ngayon, ano ang sabi dito? God is so gracious to us, even in our most foolish decision in life. Alam niyo kung ano nangyari? Naghiwalay si Abraham at Lot, di ba? Mayaman na rin si Lot that time. Kaya nga hindi magkasya, kaya nga nag-away yung kanilang mga servants eh. Kasi hindi na kayang pakainin ng lupain. Imagine kung pumunta si Lot sa Sodom na napakayaman. Ngayon ano ang nangyari kay Lot? Umalis siya na 3 na lang silang natira. Naghirap si Lot. Dahil sa mali niyang desisyon sa buhay. Pinili niya yung Sodom eh. Na-picture niyo yun? Dating mayaman si Lot. Naghirap siya dahil sa Sodom. Ano ang nangyari? Tingnan niyo to Yung foolishness ni Lot. Nakakatawa tong part na to. Alam niyo ba kung bakit? May request si Lot kasi. Ang sabi ng mga anghel, escape to the mountain, lest thou be consumed. Yun ang utos ng mga anghel. Alam niyo kung saan sabi ni Lot? Wag naman po, Panginoon, wag naman po. Ayoko sa bundok. Sabi ni Lot, pwede bang? Sabi niya dito, I cannot escape to the mountain, lest some evil take me there and die. Pwede bang doon lang ako sa soul? Sabi ni Lot. Pero ano ang nangyari? Pinagbigyan siya ng Diyos. Kung makikita natin, parang walang logic, no? Si Lot. Ang Diyos, nilipol niya ang Sodom and Gomorrah by brimstone. Pinakita ng Diyos yung kanyang powerful niya. Kumbaga, kung sinabi ng Diyos na umiscape ka sa mountain, hindi ka papabayaan ng Diyos doon eh. Pero, ano ang sabi ni Lot? Ayoko doon eh. Kasi baka hindi ko kaya mabuhay. So parang si Lot yung parang humina ang kanyang pananampalataya this time. Pero dahil because of the grace of God, pinagbigyan siya sa kanyang hiling. Okay, sige. Okay ka na dyan kahit hindi ka na sa mountain. So minsan mga kapatid, sa buhay natin, may mga bagay na wala tayo sa ayos. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, pagbibigyan niya tayo by His grace. Yun yung nangyari dyan mga kapatid. Ano pa ang nangyari? Ito, alam na natin ito. Namatay yung asawa ni Lot. Kasi nga, God's grace requires obedience. Yung asawa niya, naging pillar of salt. Sinabi na ng Diyos na huwag lilingon, pero lumingon pa rin siya. Yan ang nangyari. O ito pa. O tingnan nyo. Ito na yung last. Abraham offered Isaac, his son, his beloved son. Ano ang ginawa ng Diyos? God offered up our Lord Jesus Christ. Kita niyo yung pattern. Kung ano yung ginawa ni Abraham, yun din ang ginawa ng Diyos. And it's because they are friends. Kaya makikita natin mga kapatid, that is the character of God. That is the character of God. Na ang Diyos ay very friendly sa atin.
Kung ano man yung ating ginagawa, susuportahan niya tayo. Gagawin din niya yun sa atin. At katulad ng sinabi ng Diyos, hindi niya tayo papabayaan. He mean what He say. Kasi kung tayo ay kaibigan niya. Kaya mamaya, itutuloy natin yung study. Ito naman yung about sa glorified grace. Dito talaga mas makikilala nyo ang Diyos ng magugulat kayo kung ano yung iba pang karakter ng Diyos dito. Magugulat kayo, hindi nyo ito napapag-aralan sa Sunday school. Magugulat kayo kasi malalaman nyo sa susunod na topic natin, ha? Ganun ba ang Diyos? Kaya mas mamahalin mo talaga siya eh. Mas nakikilala mo kasi ang Diyos dito, mas mamahalin mo siya. Hindi pala siya Diyos na mahirap i-please. Isa pala isang Diyos na parang pwede mo siya maging kaibigan. Pwede mo siya maging close. Pwede mo siya makilala. At once na makilala mo na siya, talagang mamahalin mo siya. At once na minahal mo na siya, ng iyong buong puso, ng iyong buong pag-iisip, ng iyong buong lakas, tinagawa mo na yung greatest commandment. Yung kasi yung greatest commandment, di ba? Love God with all your mind, with all your heart, with all your strength, with all your soul, di ba? So yun mga kapatid. At itutuloy natin yan mamaya. Maraming salamat.